Sa isang liblib na baryo sa Peru, ang araw ay halos lumulubog na sa likod ng mabatong mga burol. Sa hangin ay may halong amoy ng lupa at pawis, tanda ng isang komunidad na namumuhay sa araw-araw na pakikibaka. Tahimik ang kalsada, maliban sa mahinang yabag ng isang batang lalaki, si Miguel, na halos sabay ang luha at paghinga habang patakbong lumalapit sa maliit na simbahan ng baryo. Nandoon si Padre Robert, isang batang misyonero na Amerikano, nakaupo sa harap ng lumang altar, nagpapahid ng alikabok sa isang laruang santo. Tiningnan niya ang bata, nagtataka sa biglang pagkabahala nito. "Padre, tulungan niyo po kami, ang ate ko, hindi na siya humihinga ng maayos." Umiiyak si Miguel, nanginginig ang boses, nanlilimos ng tulong na parang kinabukasan na ang nakasalalay. Hindi nagdalawang isip si Robert. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag, mabilis na lumabas, at sumunod kay Miguel na walang suot na sapatos. Sa baryong ito, halos lahat ay naglalakad ng nakayapak, hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil walang pambili. Ngunit hindi ito napansin ni Robert hanggang siya mismo ay lumabas sa simbahan. Nakatitig siya sa makitid na daan na puno ng matutulis na bato at tuyong tinik, kalsadang bibiro para sa sinumang may sapatos, lalo na't wala. "Padre, dito po tayo dumaan," utos ni Miguel habang mabilis ang lakad, umiikot sa bawat batong pilit niyang iniiwasan. Sa bawat hakbang ni Robert, ramdam niya ang init ng lupa at talim ng mga bato na parang pinapaso ang kanyang balat. Ngunit ang naririnig niyang hikbi ni Miguel at ang imahen ng batang babae sa kanyang isip ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Wala na siyang oras para mag-alinlangan. Lalong tumitindi ang sakit sa bawat hakbang. Hanggang unti-unti, nagsimula ng magdugo ang kanyang mga paa, naiwan ang bahid ng dugo sa batuhan. Naramdaman ni Robert ang bawat hapdi, pero mas malakas ang hangaring makatulong. Sa bawat minutong lumilipas, para siyang nilalamon ng takot, paano kung huli na ako? Ngunit sa halip na sumuko, lalong humigpit ang hawak niya sa bag sa gitna ng daan, may narinig siyang tinig sa likod. Isang matandang babae, namumuti ang buhok, sumigaw, "Padre, hindi mo kailangan gawin yan." Ngunit sagot niya, "Kung kaya ng inyong mga anak, kaya ko rin." Nang makarating sila sa maliit na kubo na tahanan ni Miguel, nasalubong siya ng ina ng bata, luhaan, humawak sa kanyang siko, "Salamat, Padre. Akala ko wala na pong tutulong." Pumasok si Robert, nakita ang batang babae na hinihiga, namumutla. Pinunasan niya ang kanyang mga paa, nakaramdam ng kirot, ngunit agad na tinutukan ng gamutan. Ginamit niya ang mga natitirang gamot, marahang nagdasal, "Panginoon, bigyan mo ng lakas ang batang ito." Sa labas ng kubo, nagsimula ng magtipon ang ilang mga kapitbahay, nakatingin sa mga dumudugong paa ni Padre Robert. May batang nagsabi sa nanay niya, "Tingnan mo, Mama, parang tayo lang si Padre." Isa pang matanda, nilapitan si Robert matapos niyang gamutin ang bata, at mahina ngunit malinaw na sinabi, "Ngayon, Padre, ikaw ay isa na sa amin." Dahan-dahang hinawakan ng matanda ang kamay ni Robert at hinalikan ang kanyang sugatang palad. "Maraming taon nang walang tumulong sa amin ng ganito," bulong ng matanda. Napaluha si Robert, hindi sa sakit kundi sa bigat ng pagtanggap na iyon. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi siya magsusuot ng sapatos kapag nasa baryo, maliban na lang kung lahat ay kayang magsuot. Unti-unti, naging kwento siya ng baryo, at bawat hapdi ng kanyang paa ay naging paalala kung paanong dapat maramdaman ng leader ang dinaranas ng kanyang nasasakupan. Makalipas ang ilang linggo, malayo na ang narating ng balita, isang batang pari, naglakad ng 2 milya ng walang sapatos, nagdugo ang mga paa, pero hindi umatras. Maging ang mga batang lalaki sa baryo, nagbibiroan, "Padre Robert, bilis mong maglakad, kahit pa walang sapatos." Ngunit sa totoo lang, sa bawat hakbang na iyon ay nag-ugat ang pagbabago. Hindi niya alam, pero sa katahimikan ng gabi, habang nililinis ang sugat ng kanyang mga paa, may bagong lakas na sumibol sa kanyang loob, isang lakas na magiging ilaw hindi lamang sa maliit na baryong iyon, kundi pati sa buong simbahan. Isang gabi, habang nakatingin siya sa mabituing langit ng Peru, naramdaman niyang magbabago ang mundo. Ngunit ang pagbabago ay hindi kailanman nagmumula sa malalakas na salita, kundi sa tahimik na sakripisyo at lakad ng dugo, pagod at pananampalataya. At doon, sa pagitan ng hapdi at pag-asa, nagsimula ang kwento ni Robert na babago sa landas ng simbahang Katoliko sa paraang walang sinuman ang nakapag-isip noon. Sa Chicago, malamig ang hangin na parang kumakalmot sa balat, naglalakad si Robert sa pagitan ng mga gusali, dala ang isang lumang backpack na puno ng tinapay, supot ng sabaw, at ilang mainit na kumot.
Iba ang mundo rito, hindi burol at alikabok, kundi aspalto at ilaw na nagigitgitan sa dilim ng lungsod. Bagamat layo na sa mga bata ng Peru, pareho ang bigat ng tanong sa puso niya, sino ang nakikita ng mundo, at sino ang nakalimutan? Linggo ng gabi, bago maghating gabi, pumapasok si Robert sa isang soup kitchen, palaging puno ng mga mukhang takot, gutom, at pagod. Dito, halos lahat ay may kwento, pero halos walang gustong magkwento. Minsan, may lalaking may sugat sa mukha, minsan matandang babae na hawak pa rin ang wedding ring, minsan teenager na halos hindi pa nagkakapamilya. Bawat isa, tahimik na kumakain, para bang ang bawat kutsara ng sabaw ay panandaliang kalimot sa lamig ng gabi. Ano po ang pangalan niyo, sir? Tanong ni Robert sa isang matandang babae, sabay abot ng mangkok ng mainit na sopas. Sabel, mahina niyang sagot, sabay tamo ng pasasalamat. Salamat, Father. Robert na lang po ako dito, Sabel, ngiti niya. Walang ibang titulo dito, pareho lang tayong tao na naghahanap ng pinag. Isang gabi, habang nagliligpit na ng mga kaldero, nakita ni Robert mula sa bintana ng kusina ang isang lalaking nakaupo sa hagdan ng simbahan. Nakatiklop ang mga tuhod, niyayakap ang sariling dibdib. May mga dyaryong nakabalot sa kanyang mga binti, ngunit nanginginig pa rin siya. Malinaw ang hamog ng hininga sa malamig na hangin. Hindi niya nakilala ang lalaki, bagong mukha. Inabot ni Robert ang isang lumang kumot at tumuloy palabas. Wala siyang sinabi, umupo lang siya sa tabi ng lalaki sa hagdan. Walang kahit anong tunog maliban sa marahang pagsinghot ng hangin, at minsang lagapak ng paa ng dumaraang taxi. Lumipas ang ilang minuto, walang nagsasalita. Si Robert ay dahan-dahang ipinulupot ang kumot sa balikat ng lalaki. Saglit na kinindatan siya nito, sabay tumingin sa kawalan. Ang mga kamay ni Robert ay malamig, ngunit mas mainit kaysa sa magdamag. Salamat, mahina at putol na boses ang bumalot sa dilim. Hindi niya ito inaasahan, pero nang marinig niya iyon, parang may tumagos na kakaibang lakas sa kanya. Hindi siya nagtanong ng pangalan, hindi nagtanong kung bakit nandoon ang lalaki, hindi nag-alok ng dasal o sermon. Sapat na naroroon siya, hindi bilang pari, kundi bilang taong dumadama rin ng lamig, ng pagod, ng lungkot. Nagtanong lang ang mga mata, kumusta ka, at sumagot ang mga mata ng lalaki, andito pa ako. Lumipas pa ang gabi, tila hindi nila alintana ang oras. Naglakad palayo si Robert, iniwan ang kumot, sabay huling sulyap sa lalaki. Hindi niya alam kung babalik pa yon sa soup kitchen o muling makikita. Ngunit sa oras na yon, alam niyang ang presensya niya ang tunay na regalo. Kinabukasan, isang batang volunteer ang lumapit kay Robert. Bakit hindi mo kinausap, Father? Hindi mo man lang inalok ng pagkain, tanong ng bata, puno ng kabataan at sigasig. Napangiti si Robert, hinimas ang balikat ng bata. Minsan, wika niya, mas malakas ang katahimikan kaysa sa kahit anong salita. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng sabaw o ng sermon. Minsan, kailangan lang nilang maramdaman na may nakakakita sa kanila. Lumipas ang mga linggo, bumalik-balik si Robert gabi-gabi sa soup kitchen. Patuloy siyang naglilingkod, nagbabahagi ng tinapay, nagbubukas ng mga pinto, ngunit higit sa lahat, nakikinig sa katahimikan ng mga taong nasanay ng hindi marinig. Unti-unti, may mga lumalapit na, nagkukwento ng kaunti tungkol sa buhay nila. Hindi siya nagtatanong, hindi niya inaalok ang mabilisang solusyon. Sapat na ang makinig, sapat na ang ngumiti, sapat na ang makasama sa lamig ng gabi. Isang gabi, biglang bumalik ang lalaking nakaupo sa hagdan, ngayon ay may dalang maliit na papel na parang liham. Hindi niya alam kung paano siya hahanapin, ngunit nakita niya si Robert sa labas ng kusina. Inabot ng lalaki ang papel. Salamat, Father, kasi nakita mo ako. Yun lang, pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Tila mas matuwid ang tindig kaysa noong una niya itong nakita. Binuksan ni Robert ang liham. Iisang linya lang ang nakasulat, salamat, kasi minsan, sapat na may nakakakita sa akin. Sa gabing yon, naupo si Robert sa lumang upuan ng soup kitchen, nag-iisa at napaluha. Hindi iyon luha ng lungkot, kundi ng pagkatanto, ang pagbinyak, kahit sa pinakamaliit na anyo, ay makapangyarihang makapagbago ng buhay. Hindi kailangang magmalaki, hindi kailangang magtanong, hindi kailangang may malaking seremonya. Sapat na ang simpleng presensya, ang pagiging totoo, ang katahimikan na nagpapagaling. Ang mga sumunod na araw ay naging mas magaan para kay Robert. Mas ramdam niya ang bawat pagngiti ng mga nakikita niya sa lansangan. Minsan, may dadaan na maglalakad lang at magtatango ng ulo, isang kumpirmasyon na kahit papaano, may halaga ang bawat sandali ng paglingap.
Bago umalis si Robert sa Chicago, nagpaalam siya sa mga kasamahan sa soup kitchen. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, wika niya, pero sana tandaan ninyo, minsan ang pinakabanal na gawain ay hindi pagsigaw ng salita, kundi ang tahimik na pagtanggap sa bawat isa. May lumapit na matandang babae, si Isabel, at hinalikan ang kamay ni Robert. Hindi ka namin malilimutan, Father. Sa gabing malamig, ikaw ang naging apoy. Naglakad si Robert sa kahabaan ng kalye, dala ang liwanag ng mga karanasang iyon, liwanag na magdadala sa kanya sa panibagong yugto ng kanyang misyon. Hindi niya alam kung anong mga hamon ang haharapin niya, pero sigurado siya na ang bawat tao, may bahay man o wala, ay karapat-dapat mapansin, marinig at mahalin. Mula sa malamig na gabi ng Chicago, dadalhin niya ang aral ng katahimikan, na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging sinasabi, kundi tahimik na isinasabuhay. Sa tuwing gigising si Robert sa silid ng kanyang kumbento, ang unang pumapasok sa isip niya ay hindi ang mga utos ng nakakataas o ang malalaking seremonya na naghihintay sa simbahan. Habang humahalik ang malamig na hangin ng umaga sa bintana, marahan niyang kinukuha ang itim na abito, payak, manipis, at may ilang butas na tinahi ng kamay. Ang abito ay simbolo ng kanyang panata bilang isang Agustiniano, mamuhay ng simple, maging malapit sa mahihirap, at tanggapin ang araw-araw na may pagpapakumbaba. Habang naglalakad siya papunta sa simbahan, napapansin ng mga tao sa paligid ang kanyang kasuotan. Minsan ay napapailing ang ilan, lalo na ang mga mayayaman sa lungsod, na tila nagtataka kung bakit hindi siya nag-aayos tulad ng ibang pari. Ngunit hindi ito alintana ni Robert. Mas mahalaga sa kanya ang makita, hindi makita, ang umabot, hindi lamang dumaan. Isang araw, sa kalagitnaan ng tag-init sa Peru, inimbitahan siyang magmisa sa isang maliit na bayan sa gilid ng bundok. Mainit, maalikabok, at ang simbahan ay gawa lamang sa kahoy at yero. Dumating siya na suot pa rin ang itim na abito, may bahid ng alikabok at mga tahi ng lumang sinulid. Pagpasok niya, napansin niyang halos lahat ng mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Tinignan siya ng ilang kababaihan mula ulo hanggang paa, may halong pag-aalinlangan at pagkabighanan. Habang nagsisimula ang misa, lumapit ang isang batang babae, mga 12 taong gulang, maganda ang ngiti, ngunit halatang may agam-agam. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang kanyang rosaryo na gawa sa buto ng mais. Padre Robert, mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig, bakit po luma ang inyong abito? Hindi ba po kayo natatakot na pagtawanan kayo ng iba? Napangiti si Robert, lumuhod sa harap ng bata, upang magpantay ang kanilang mga mata. Alam mo, anak, hindi sa damit na susukat ang halaga ng isang tao. Ang tunay na leader, dapat ay nauuna sa kababaang loob, hindi sa kagandahan ng kasuotan. Pero, Padre, sabi ng lola ko, ang pari daw po ay parang hari, dapat laging maganda ang suot. Hindi po ba parang mas may respeto ang tao sa inyo kung maganda ang inyong damit? Maganda ang tanong mo, sagot ni Robert, marahang hinawakan ang rosaryo ng bata. Pero ang respeto ay hindi nabibili sa tela o sa ginto. Natututunan ito kapag ikaw ay handang magpakumbaba. At higit sa lahat, ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating panlabas na anyo, kundi sa nilalaman ng ating puso. Napatingin ang bata sa rosaryo, tila nag-iisip ng malalim. Ibig niyo po bang sabihin, kahit mahirap lang kami, mahalaga pa rin kami sa Diyos? Anak, sagot ni Robert, minsan mas naririnig pa ng Diyos ang panalangin ng mga may pusong mapagpakumbaba kaysa sa mga nagmamataas, kahit magarang kasuotan ang suot. Nang matapos ang misa, dumagsa ang mga tao upang kamayan si Robert. May ilan na lumapit upang humingi ng payo, may ilan na nag-abot ng pagkain, prutas, at mga gulay mula sa kanilang bakuran. Bago umalis, ang batang babae ay muling lumapit, ngayon ay mas maliwanag ang ngiti. Salamat, Padre. Hindi ko na po ikakahiya ang lumang damit ko. Sa mga susunod na araw, naging usap-usapan ang simpleng kasuotan ni Robert sa buong bayan. May ilan na pumuri, may ilan na patuloy na nagtaka. Ngunit para sa kanya, higit pa sa tela at borda ang ibig sabihin ng pananampalataya, ito ay pagkilala sa bawat tao, hindi batay sa yaman, itsura, o antas sa buhay. Lumipas ang mga taon, at nadestino si Robert sa mas malaking lungsod bilang obispo. Hindi nagbago ang kanyang ugali, pinili pa rin niya ang payak na pamumuhay. Sa mga pagtitipon ng mga leader ng simbahan, habang ang iba ay nakasuot ng magagarang sutana at balabal na may ginto, si Robert ay nanatiling simple. May mga nagbubulungan, may mga palihim na tawa, ngunit nanatili siyang payapa. Madalas siyang tanungin ng mga kapwa-obispo, Robert, hindi ka ba naiilang na ikaw lang ang ganyan kasimple ang suot?
Hindi ba't mas nararapat sa iyo ang mas marangyang kasuotan? Walang masama sa magandang damit, sagot niya, pero kung ang damit ay sagabal na sa paglapit ko sa mga tao, mas pipiliin kong maging isa sa kanila. Mas mahalaga sa akin ang makita ang Diyos sa mata ng isang bata, kaysa sa tela ng aking kasuotan. Isang araw, inimbitahan siya ng isang obispo sa isang pista ng lungsod. Doon, nakilala niya si Donna Mercedes, isang mayamang babae na kilala sa pagkakawagawa, ngunit mahigpit sa tradisyon. Lumapit si Donna Mercedes, tiningnan siya mula ulo hanggang paa, at nagtanong, "Padre, hindi ba nakakatakot na baka mawalan ng respeto ang tao sa simbahan kapag masyadong simple ang mga pari? Hindi ba dapat ang ganda ng kasuotan ay sumasalamin sa karangalan ng Diyos?" Nagpakumbaba si Robert, ngumiti at tumingin ng direkta sa mga mata ng babae. "Ma'am, ang tunay na karangalan ng Diyos ay hindi nasusukat sa damit, kundi sa kabutihan ng puso at gawa. Sa mga lugar na wala nang makain ng mga tao, mas mahalaga ang abot kamay na tulong kaysa sa kinang magsutana." Tahimik ang paligid, ngunit naramdaman ni Robert ang pagkalma ng hangin, parang sumang-ayon ang mismong mga dingding ng simbahan sa kanyang sinabi. Sa mga susunod na linggo, napansin ng mga tao na mas maraming bata at mahihirap ang lumalapit kay Robert kaysa sa ibang pari. Hindi siya nilalayuan, hindi sila natatakot. Sa halip, lumalapit sila dahil nakita nilang hindi siya iba sa kanila. Minsan, may batang nag-abot ng piraso ng candy, minsan naman, may matandang nag-abot ng tinapay. Palaging may nakangiti, palaging may nagkukwento. Minsan, isang gabi habang naglalakad siya pauwi sa kumbento, may lumapit na binatilyo, bitbit ang isang lumang jacket. "Padre, para po sa inyo." "Lumamig na po ngayon," sabi ng bata. Tinanggap niya yon, umiti at isinuot kahit sira-sira na ang manggas. "Salamat, anak. Ang pinakamagandang regalo ay laging galing sa puso." Sa likod ng simpleng kasuotan, nandoon ang tunay na kayamanan ni Robert, ang pagtanggap, pagmamahal, at paggalang ng mga tao, hindi sa panlabas, kundi sa panloob na anyo. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Ang simbahan ay hindi para sa pagpapakitang tao, kundi para sa paglilingkod. Habang dumadami ang mga nakakaalam ng kanyang kwento, dumadami rin ang mga naniniwala na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa mga sermon o malaking selebrasyon, kundi sa tahimik at tapat na pamumuhay. Dito nabuo sa puso ni Robert ang aral na dadalhin niya habang buhay. Ang tunay na otoridad ay nagmumula hindi sa taas ng upuan, hindi sa kapal ng borda, kundi sa lalim ng pusong handang magpakumbaba. Sa isang lihim na pagpupulong ng mga pari, nagtanong ang isang nakatatandang obispo, "Padre Robert, sa panahon ng karangyaan at paglalaban para sa impluwensya, paano mo natitiis ang manahimik at manatiling simple?" Tahimik na tumingin si Robert sa mga mata ng bawat isa. "Sapagkat sa simpleng pamumuhay, naririnig ko ang tinig ng Diyos ng mas malinaw. Sa katahimikan, mas nararamdaman ko ang sakit at saya ng mga tao. Ang tunay na kapangyarihan ng simbahan ay hindi sumisigaw, kundi yumuyuko, at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago." Habang humupa ang gabi, naglakad si Robert pauwi sa kanyang silid, bitbit ang mga salitang bumalot sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang abito, inilagay sa tabi ng kama, at bago matulog, tahimik siyang nagdasal, "Panginoon, turuan mo akong maging totoo, hindi sa suot, kundi sa puso. Gawin mo akong kasangkapan ng iyong kababaang loob, upang sa bawat hakbang, mas marami pa akong mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod." Hindi niya alam, ngunit ang gabing iyon ay magiging simula ng isang pagbabago, isang alon na magsisimulang humampas hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa mismong puso ng simbahan. Sa katahimikan ng gabi, nabuo ang pangakong dadalhin niya hanggang sa dulo ng kanyang misyon, ang maglingkod ng walang takot, ng buong puso, at ng may ganap na pagpapakumbaba. Noong naging papaliorasi si Robert, parang biglang bumigat ang mundo sa kanyang mga balikat. Hindi ito isang responsibilidad na hinangad niya, ito ay isang tungkuling tinanggap niya dahil alam niyang may bagong hangin na kailangan sa simbahan. Mula sa unang araw, naramdaman niya ang malamig na titig ng ilang kardinal, mga matang sanay sa mga tradisyon, mga labi na bihirang ngumiti tuwing may usaping pagbabago. Ngunit para kay Papa Leo, ang bawat araw ay bagong paanyaya para tanungin, sino pa ba ang hindi naririnig sa ating panalangin? Isang linggo ng umaga, nagtipon ang buong Vatican para sa isang pambihirang misa. Nagmistulang dagat ng puti, pula at ginto ang loob ng basilika, mga vestment ng mga pari at obispo, mga relikya, at mga sulyap na puno ng tanong at pag-aalinlangan.
Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Papa Leo sa pulpito, dala ang bagong libro ng panalangin na pinasimple niya kasama ang mga teologo at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tunog ng unang salita niya ay marahan, ngunit matatag. Mga kapatid, tayo ngayon ay hindi lamang magdarasal para sa mga pamilyang naririto, kundi para sa bawat anak, bawat ama, bawat ina, bawat kaibigan at kaaway, anuman ang kanilang kalagayan o pinagmulan. Mula sa gilid ng altar, napansin niya ang kunot noong mga obispo. Para sa ilan, tila mali ang narinig nila, bakit hindi mga anak ng Diyos? Bakit hindi mga tapat na Kristiyano ang unang binanggit? Pinagmasdan ni Papa Leo ang kanilang reaksyon. Hindi niya minadali ang paliwanag. Sa halip, pinabayaan niyang manahimik ang loob ng simbahan, gaya ng katahimikan sa gabi ng Chicago o sa bundok ng Peru. Alam niyang dito, sa pagitan ng mga salita, pinakamatibay ang epekto ng pagbabago. Pagkatapos ng misa, agad siyang hinarap ng ilan sa mga pinakakonserbatibong obispo. Banal na Papa, hindi po ba natin tinatalikuran ang tradisyon kapag binabago natin ang mga salitang ipinasa ng daan-daang taon? Tanong ng isa, malamig ang tinig, mahigpit ang pagkakahawak sa gintong krus. Hindi po ba mapanganib na alisin natin ang mga wikang sumisimbolo ng kasaysayan ng ating pananampalataya? Dagdag ng isa pa, halatang nababahala. Tahimik na umiti si Papa Leo. Mga kapatid, ang salita ay kasangkapan lamang para sa mas malalim na katotohanan. Hindi ba't si Kristo mismo ay nangaral sa wika ng tao, hindi sa wikang estranghero? Kung nais nating marinig ng lahat ang Ebanghelyo, kailangan nating magsalita gamit ang wikang kayang yumakap sa lahat. Hindi natapos ang usapan doon. Sa mga susunod na linggo, mainit ang debate sa loob ng Vatican. May mga sumulat ng mahahabang liham ng pagtutol, may mga umiiwas sa opisina ni Papa Leo, may mga tahimik na nagdarasal para mabago ang isip ng Santo Papa. Ngunit hindi siya natinag. Alam niyang ang bawat pagtutol ay may ugat, takot, pagkasanay, at minsan ay ang pangamba na baka mawala ang kanilang lugar sa mundo. Habang tumatagal, mas lumalalim ang diskusyon. Isang araw, sa maliit na silid-pulong ng Vatican, nagsama-sama ang mga leader ng simbahan. Mapula ang mga mata ng iba, tila hindi natulog sa kaisip. Pinutol ni Papa Leo ang katahimikan. Narinig ko po ang inyong mga agam-agam. Ngunit narinig niyo na po ba ang tinig ng mga taong hindi pa natin naamoy? Ang batang babae sa Peru na unang beses narinig ang sarili sa panalangin, ang matandang lalaking Muslim na nagnanais makilahok sa ating dasal, ang pamilyang natatakot dahil ibang-iba sila sa karamihan, hindi po ba sila kasama sa pangarap ni Kristo? Tumayo ang isang matandang kardinal. Banal na Papa, paano po natin mapapanatili ang kabanalan ng ating liturhiya kung palalambutin natin ang wika para sa lahat? Hindi natin pinalalambot ang Ebanghelyo, sagot ni Papa Leo, pinapalawak lang natin ang yakap nito. Lumabas ang balita sa buong mundo, may bagong aklat ng panalangin mula sa Vatican. Kaagad itong pinag-usapan sa mga parokya, eskwelahan, at tahanan. May mga nagbunyi, may mga natakot, may mga nanlait, at may mga umiyak sa tuwa. Sa isang bayan sa Pilipinas, nagtipon ang isang grupo ng kababaihan upang magdasal gamit ang bagong wika. Ngayon, parang naririnig na rin ang boses ko sa langit, wika ng isang ina, lumuha ng tahimik. Samantala, sa Europa, may isang batang lalaki na nagtanong sa kanyang lola, "Lola, ibig bang sabihin nito, pwede na rin akong magdasal para sa mga kaibigan kong hindi Katoliko?" Sagot ng matanda, "Apo. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay anak niya." Habang lumalawak ang epekto ng pagbabago, dumami rin ang mga lihim na taga-suporta ni Papa Leo. May mga paring dating tahimik lang na ngayon ay palihim na sumusuporta, mga madre na nagbabahagi ng mga tula at panalangin para sa mga may sakit anuman ang relihiyon, at mga kabataan na nag-organisa ng mga online prayer circles na bukas sa lahat. Isang revolusyon ng wika, ngunit higit sa lahat, revolusyon ng puso. Minsan, naglalakad si Papa Leo sa hardin ng Vatican, kasama ang isang batang madre mula sa Timog Amerika. "Banal na Papa," tanong ng madre, "hindi po ba kayo natatakot na mawalan ng lugar sa kasaysayan ang inyong pangalan dahil sa pagbabago ninyo ng panalangin?" Tumingin si Papa Leo sa mga puno, inalala ang batang babae sa Peru na lumapit sa kanya noong isang misa. "Ang mahalaga, sister, hindi kung anong pangalan ang matandaan nila, kundi kung ilan ang nakadama ng yakap ng Diyos dahil sa ginawa natin." Habang bumibilis ang pagbabago, may ilang parokya sa mundo na nagpasya pa ring manatili sa lumang paraan ng panalangin. Hindi nagalit si Papa Leo, pinayagan niya silang magpatuloy, ngunit tinawag silang pakinggan ang mga bagong tinig na dumarating sa kanilang mga komunidad.
Sa isang liham na ipinadala niya sa lahat ng simbahan, sumulat siya. Kung ang panalangin ay hindi nagbubukas ng pinto para sa iba, marahil ay panahon na upang tanungin kung kanino talaga ang bahay na ating tinatawag na tahanan. Dumating ang isang araw na kinailangan niyang magmisa sa harap ng libu-libong tao, kasama ang mga bata, matatanda, dayuhan, at mga taong hindi pa kailanman nakapasok ng simbahan. Nang sabihin niya ang mga panalangin, ginamit niya ang mga salitang, tayo, bilang magkakapatid, ay dumudulog sa Diyos, Ama ng lahat. May mga luhang pumatak, hindi lang mula sa mga Katoliko, kundi pati sa mga hindi palasimba, mga migranteng Muslim, at mga kabataang dating nailang magsimba. Sa pagkakataong iyon, napatunayan ni Papa Leo na ang wika, kapag binuksan sa lahat, ay kayang magpagaling ng sugat na matagal nang nakabaon sa puso ng marami. Sa mga buwan na lumipas, may mga grupo ng mga madre at pari na lihim na nagtipon sa gabi upang pag-usapan ang mga panibagong panalangin. May isang batang seminarista na sumulat ng liham kay Papa Leo, "Banal na Papa, salamat po. Ngayon, hindi na ako natatakot manalangin para sa aking mga kaibigan na hindi Kristiyano. Alam ko pong naririnig sila ng Diyos." Minsan, sa gabi, bago matulog, binubuksan ni Papa Leo ang mga liham na ito. Binabasa niya isa-isa, pinagmamasdan ang bawat salita, at sa bawat pagbasa ay pinapasa niya ang panalangin para sa mga sumusulat. Alam niyang hindi lahat ng pagbabago ay madaling tatanggapin, ngunit naniniwala siyang ang tunay na ebanghelyo ay ang yakapin ang mundo, hindi ang itulak ito palayo. Bago matapos ang taon, nagtipon muli ang mga leader ng simbahan. Habang nagtatalo ang ilan tungkol sa pagkawala ng tradisyon, dahan-dahang umangat ang kamay ng isang batang pari mula sa Afrika. "Banal na Papa," sabi niya, "kung ang wika ng panalangin ay nagbubukas ng pinto para sa marami, hindi ba yon ang pinakadiwa ng pagiging Kristiyano?" Tumango si Papa Leo, at sa katahimikan ng sandali, tila narinig ng lahat ang tinig ng Diyos, hindi malakas, hindi marinal, kundi malumanay at puno ng pag-asa. Ang panalangin ay hindi na lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Sa bawat salin ng salita, sa bawat pagkumpas ng kamay, sa bawat piraso ng tinapay na hinati, unti-unting nabubuo ang simbahan na nilulubos ng pag-ibig, hindi ng takot. At habang humihina ang mga tunog ng argumento, mas lumalakas ang bulong ng mga bagong panalangin, panalangin ng mga taong dating walang boses, ngunit ngayoy bahagi na ng isang dasal. Ito ang simbahan ni Papa Leo, simbahan ng lahat, simbahan na hindi natatakot magmahal. Ang Vatican ay kilala sa mga hardin nitong napakaganda, lihim na oasis sa gitna ng lungsod, natatabi na ng mataas na pader at bantay na laging nagmamasid. Sa loob ng mga hardin na yon, ang mga puno ng olibo at sipres, mga rosas na tila sumisigaw ng karangyaan, at mga damong luntian na parang di pa nasusugatan ng mundo, naroon ang tahimik na mga pagninilay at mga paglalakad ng mga obispo, kardinal, at mismong Santo Papa. Hanggang dumating si Papa Leo. Isang gabi, habang naglalakad si Papa Leo sa gilid ng hardin, kasama ang isang matandang madre na tagapangalaga ng mga bulaklak, narinig niya ang tahimik na iyak mula sa labas ng pader. Tumingin siya sa taas ng pader, doon sa dilim, may aninong gumagalaw. "Sino ang nandoon?" tanong niya, hindi palahaw kundi parang bulong. Walang sumagot. Nang sumilip siya, nakita niyang may lalaki, marumi ang mukha at balbas, mahigpit na yakap ang payat na katawan. Napansin ni Papa Leo ang mata ng lalaki, hindi takot, kundi pagod, at parang matagal nang hindi natutulog. "Anong pangalan mo, anak?" mahinang tanong ni Papa Leo. Nagulat ang lalaki, tumingin sa paligid, parang natatakot sumagot. "Paulo po, wala po akong bahay," sagot nito, halos hindi marinig. Hindi na siya nagtanong pa. Umuwi si Papa Leo na gabi rin iyon na mabigat ang puso. Sa kanyang silid, hinubad niya ang puting balabal, binuksan ang bintana at tinanaw ang mga bituin, sabay bulong, "Panginoon, paano ko sila mapalalapit sa iyo kung ang tahanan mo ay nakasarado para sa kanila?" Kinabukasan, tinipon niya ang ilang kasamahan, mga madre, pari, at isang maliit na grupo ng mga social workers mula sa Roma. "Bukas, anya, bubuksan natin ang bahagi ng hardin para sa mga walang tahanan." Nanlaki ang mga mata ng ilan. Ang matandang madre, si Sister Lucia, ay tumango lang. Ngunit ang ibang pari ay agad sumalungat. "Banal na Papa, hindi ba't marurumi sila? Paano natin mapananatiling banal ang lugar kung pupunuin ito ng mga tao na hindi man lang marunong magdasal?" "Hindi pa ba natin natutunan," sagot ni Papa Leo, "na ang tunay na kabanalan ay hindi natatapos sa mga pader ng simbahan? Hindi ba't si Kristo mismo ay nakaupo sa tabi ng mga pulubi at may sakit? Hindi natapos ang usapan.
Kinabukasan, pumutok ang balita, mismong Vatican, magbubukas ng hardin sa mga walang bahay. Ang mga pahayagan ay nag-uunahan sa pagtuligsa at papuri. May mga headline na nagsasabing revolusyon sa simbahan, at may iba namang pagwawalang galang sa tradisyon. Ang social media ay nilamon ng mga larawan ng mga pader ng Vatican at memes na nagtatanong, sino na ang susunod, ang Colosseum? Habang binabahan ng opinyon ang internet, nagtipon ang isang grupo ng mga lalaki at babae, lahat walang tirahan, sa tapat ng pinto ng Vatican. May ilang natatakot, may ilan na hindi makapaniwala. Naroon si Paolo, kasama ang isang batang babae na may bitbit na plastic bag. Nilapitan sila ni Sister Lucia, ngumiti, at binigyan ng tinapay. Hindi po ba kaming hulihin? Tanong ng isa, nanginginig ang boses. Hindi po, sagot ni Sister Lucia, inaanyayahan po namin kayo. Nang buksan ang pinto ng hardin, dahan-dahang pumasok ang mga tao, parang nag-aalangan pa rin, parang hindi sila karapat-dapat sa ganitong ganda. Ang mga unang hakbang nila ay parang dasal, pakiramdam nila ay pinapanood sila ng lahat ng anghel sa langit. Si Paolo, tahimik na sumandal sa isang puno ng olibo. Ang batang babae ay napaupo sa damuhan, tulala sa tanawin, at biglang napaiyak. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Paolo. Hindi ko po akalain na makakatulog ako dito. Sabi nila, dito raw tumutuloy ang mga santo. Ngayon, kasama na tayo. Habang lumalalim ang gabi, inihain ng mga madre ang mainit na sabaw at tinapay. Isa-isang lumapit ang mga bagong bisita sa mga pari at madre, at tahimik silang nakinig. Wala silang sermon. Wala silang pinagsasabihan ng kasalanan. Ang tanging tanong ni Sister Lucia, kamusta ka? Ang bawat sagot ay parang unang beses narinig ng langit. Hindi nagtagal, nag-ikot ang balita, mga pulubi, natutulog sa hardin ng Vatican. Mabilis itong inatake ng ilang opisyal ng simbahan. Sa isang liham, mariing tinutulan ng ilang kardinal ang desisyon. Banal na Papa, ito po ba ay hindi pang-aabuso sa sagradong lugar? Tanong ng isa, malalim ang kilay. Ang lupa ay pag-aari ng Diyos, sagot ni Papa Leo, at kung ang hardin ng Eden ay ibinahagi, sino tayo para isara ang ating mga pinto? May mga reporter na nagpilit pumasok para kunan ng larawan ang mga natutulog sa damuhan. Ngunit bawat gabi, tiniyak ni Papa Leo na walang kamera, walang press, walang politiko. Ang mga gabi ay para lamang sa katahimikan, sa mainit na pagkain, at sa pahinga ng mga pagal na katawan. Lumipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang mga mukha ng mga natutulog sa hardin. Ang ilan ay nagsimulang ngumiti. May nag-alok ng tulong maglinis sa umaga. May isa, si Mario, na dating mekaniko, na nagboluntaryong ayusin ang sirang fountain. Isang batang babae, si Lucia, ay nagsimulang magturo ng simpleng dasal sa mga bata, gamit ang mga bulaklak bilang rosaryo. Isang gabi, lumapit si Paolo kay Papa Leo, may hawak na lumang rosaryo. Banal na Papa, dati po, palagi akong umiiwas sa simbahan. Ngayon, dito ako natutulog, dito ako nagdasal. Salamat po. Ngumiti si Papa Leo, marahang hinawakan ang balikat ni Paolo. Hindi ikaw ang nagpasalamat, Paolo. Kami ang may utang sa iyo, sa inyo, kasi pinapaalalahanan niyo kami kung para saan ang simbahan. May isa pang kwento, si Angela, dating guro, na iniwan ng pamilya matapos mawalan ng trabaho. Sa unang gabi niya sa hardin, naglakad siya sa ilalim ng mga punong sipres, tanga ng init ng kumot na bigay ng mga madre. Sa sumunod na linggo, siya na ang nag-aayos ng mesa ng agahan, naglalagay ng bulaklak, at sumasabay sa dasal. Minsan, nilapitan siya ni Sister Lucia. Angela, kamusta ka na? Masaya po, Sister. Parang bumalik po ang pagiging tao ko. Dati, takot akong humarap kahit kanino. Ngayon, parang nakikita ko ulit ang sarili ko. Habang pinapanood ni Papa Leo ang mga bagong bisita ng hardin, napansin niya ang mga pagbabago. Mas tahimik ang gabi, mas masarap ang tawanan sa umaga, at may kakaibang kapayapaan na sumisibol kahit sa gitna ng kontrobersya. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. May mga pari na lumapit kay Papa Leo, puno ng kaba at inis. Banal na Papa, paano po kung lumala ang sitwasyon? Paano kung maabuso nila ang kabutihan niyo? Tahimik na umiti si Papa Leo. Hindi natin kayang gawing perpekto ang mundo, pero kaya natin gawing mas makatao ang ating tahanan. At kung kailanman masaktan tayo, iyon ang kabayaran ng pagmamahal na hindi natatago. Sa isa pang gabi, dumating ang isang grupo ng kabataang estudyante. Narinig nila ang tungkol sa hardin, at nagdala sila ng mga aklat, crayons, at laruan para sa mga batang natutulog doon.
Mabilis na nabuo ang maliit na klase sa ilalim ng isang punong olibo. Isang batang lalaki ang sumigaw, "Salamat po, Papa Leo. Dito, parang may pamilya ulit kami." Sa loob ng Vatican, habang nagpupulong ang mga opisyal, patuloy ang talakayan, tama ba ang hakbang na ito, o isang pagkakamali? May ilan na nagsabing masisira ang reputasyon ng simbahan, may ilan namang lumapit kay Papa Leo sa lihim at nagpasalamat, "Banal na Papa, salamat po." Ngayon, mas naramdaman kong buhay ang Ebanghelyo. Pagdating ng taglamig, ipinagpatuloy ni Papa Leo ang pagbubukas ng hardin. Nagtayo sila ng mga pansamantalang tolda, nagdagdag ng kumot at heater. May ilang gabi na malakas ang ulan, ngunit nanatili ang mga tao, nagsisiksikan sa isang bubong, nagkukwento, nagtatawanan, at sabay-sabay nagdarasal. Isang gabi, bago maghating gabi, nagtipon ang lahat sa gitna ng hardin. Si Paolo ang nagsimula ng dasal, sinundan ng iba. Walang script, walang libro, walang sermon. Ang gabi ay napuno ng tahimik na pasasalamat, ng mga luha, at ng mga palad na naghawakan, mga palad na dati sanay sa lamig ng kalye, ngayon ay nagtatagpo sa gitna ng Vatican, sa ilalim ng mga bituin. Kinabukasan, sumulat si Paolo ng isang liham kay Papa Leo, "Banal na Papa, kung sakaling kailangan niyong ipasara muli ang hardin, tanggap ko. Pero salamat, kasi kahit sandali, naging tahanan ko ang lugar na minsan ay imposible ko lang makita sa panaginip." Basa ang mata ni Papa Leo habang binabasa ang liham. Alam niyang ang hakbang niyang ito ay hindi maintindihan ng lahat, ngunit sigurado siyang ang tunay na pananampalataya ay hindi natatakot buksan ang pinto, kahit pa sumalungat ang mundo. At habang dumarami ang kwento ng bagong pag-asa sa hardin ng Vatican, napansin ni Papa Leo na mas maraming madre, pari, at mga boluntaryo ang dumarating, hindi upang magbantay, kundi upang makinig, tumulong, at tumawa kasama ang mga bagong kaibigan. Unti-unti, nagiging totoo ang panalangin ng simbahan para sa lahat, na walang nananatiling palaboy, at lahat ay may lugar sa hapag, sa hardin, at sa puso ng Diyos. Noong araw na inanunsyo ni Papa Leo ang proyekto ng Si Vaticano Verde, malalim ang kanyang buntong hininga. Sa harap ng daan-daang reporters, pari, madre, at siyentipiko, tumayo siya sa gitna ng liwanag ng araw, hindi lang bilang pinuno ng simbahan, kundi bilang tagapangalaga ng isang mundong lumuluha sa katahimikan. Sa ilalim ng mga punong sipres ng Vatican, nagsimula siyang magsalita, mabagal, malinaw, at parang dumadaloy ang hangin mula sa kanyang bawat salita. Narinig natin ang daing ng lupa, anya, tinig na puno ng lungkot at pag-asa. Mula Amazon hanggang Africa, mula mga lungsod hanggang mga bundok, bawat nilalang ay umaaray na sa pinsala ng ating pagwawalang bahala. Simula ngayon, ang Vatican ay magsisimula ng lakbayin patungo sa pagiging ganap na carbon neutral sa taong 2030. May sandaling katahimikan. May ilan sa hanay ng mga opisyal na napatingin sa isa't isa, parang hindi makapaniwala. Sa dulo ng silid, may matandang obispo na kumunot ang noo. "Banal na Papa, paano natin gagawin yon? Wala tayong sapat na pera para sa ganyang kalaking proyekto. At ano naman ang kinalaman nito sa ating pananampalataya?" Napangiti si Papa Leo, mababaw ngunit matatag. "Hindi natin kayang pagalingin ang kaluluwa ng tao kung pinababayaan nating mamatay ang kanyang tahanan. Ang lupa ay kaloob ng Diyos. Ang pagprotekta rito ay hindi lang agham, kundi pananampalataya sa pagkilos." Ngunit bago pa man ang formal na anunsyo, isang karanasan sa gubat ng Amazon ang bumalot sa isip at damdamin ni Papa Leo. Matagal na niyang gustong maranasan ang buhay sa ilalim ng makapal na kakahuyan, ang lugar na tawag ng ilan ay huling Eden ng mundo. Isang taon bago siya naging papa, naglakbay siya kasama ang ilang misyonero at lokal na katutubo papunta sa isang ngayon na tinamaan ng sunog at malawakang pagputol ng puno. Pagdating nila, hindi ang muntiang paraiso ang bumungad, kundi maitim na ulap ng usok, tuyot na lupa, at ilog na puno ng basura. May mga batang naglalakad sa putik, may mga matandang umiiyak sa tabi ng mga natumbang puno. Lumapit ang isang batang babae kay Robert, may hawak na dahon at laruang gawa sa lumang plastic. "Padre, hindi na kami makapagdasal sa ilalim ng mga puno. Lahat po sila nawala na." Walang masabi si Robert. Sa gabing iyon, naupo siya sa tabi ng ilog, pinapanood ang mga bituin at iniisip kung paanong ang panalangin ay tila hindi naririnig sa gitna ng ganitong pagdurusa. Sa pagbabalik niya sa Roma, hindi na nawala sa isip ni Robert ang mga batang iyon. Dito nagsimulang mabuo ang pangarap na ang simbahan ay dapat maging tagapangalaga ng mundo, hindi lamang ng kaluluwa. Kaya noong siya ay naging papa, tiniyak niyang magiging realidad ito,
isang Vatican na hindi lang nagdarasal para sa mundo, kundi tunay na nagmamalasakit dito. Ipinatawag niya ang mga dalubhasa, mga inhenyero, agriculturist, guro, at mga madre na may kaalaman sa sustainable farming. Ipinakilala niya ang mga plano, solar panels sa mga bubong ng Vatican, koleksyon ng ulan para sa mga hardin, pag-aalaga ng sariling gulay, pag-aalis ng mga single-use plastic, at pagtatanim ng mga bagong puno sa buong lungsod. Bawat miyembro ng simbahan, mula sa pinakamalaking katedral hanggang sa pinakamaliit na kapilya, ay hinikayat na sumama sa kilusan. Hindi naging madali ang lahat. Sa bawat pulong, may mga tanong na tila mas mahirap sagutin kaysa sa mga suliranin ng teolohiya. Banal na Papa, paano natin hihikayatin ang mga tao kung mas mahal ang eco-friendly na alternatibo? Paano kung hindi sumunod ang ibang bansa? Halos gabi-gabi, binabasa ni Papa Leo ang mga report ng gastos, mga spreadsheet ng emissions, at mga liham ng reklamo at suporta mula sa iba't ibang dako ng mundo. Habang ang ilan ay tuwang-tuwa, mga kabataan, environmental groups, at ilang madre na matagal nang nangangalap ng basura tuwing Sabado, may ibang pari at opisyal na nagtanong, hindi ba trabaho ng simbahan ang kaluluwa, hindi ang basura? Ngunit para kay Papa Leo, hindi kailanman hiwalay ang dalawa. Sa mga sumunod na buwan, nakita ng mundo ang pagbabago. Sa Vatican, unti-unting nabawasan ang usok mula sa mga lumang sasakyan, dumami ang mga solar panel na parang mga bagong bulaklak sa bubong. Ang mga hardin ay naging mas buhay, may mga pulang kamatis, berdeng lettuce, mga sunflower na sinundan ng mga bata tuwing hapon. Lahat ay nagtutulungan, mga pari na nagtatanim ng punla, mga madre na nagtuturo ng composting, mga turista na natutuwang makisama kahit sandali. Isang umaga, dumalaw sa Vatican si Angela, ang dating guro na natulog sa hardin. Nilapitan niya si Papa Leo. Banal na Papa, salamat po. Sa pagtatanim namin ng mga puno, parang unti-unti kaming bumabalik sa sariling lakas. Parang natututo kaming magpasalamat ulit sa maliit na biyaya ng araw at ulan. Umiti si Papa Leo, hinawakan ang balikat ni Angela. Ang bawat punla ay bagong simula, anak. Hindi lang para sa lupa, kundi para sa puso natin. Ngunit sa likod ng tagumpay, may mga lihim na usapan pa rin ang pagtutol. May ilang donors na binawi ang suporta, may mga opisyal na nagbanta ng pagpilitin. Banal na Papa, hindi ba't mas mahalaga ang mga misyon kaysa sa pagtatanim ng puno, tanong ng isang opisyal. Minsan, sagot ni Papa Leo, ang pinakamahalagang misyon ay ang alagaan ang mundo na regalo ng Diyos. Habang dumadalas ang balita tungkol sa climate change, baha, at tagtuyot, dumami rin ang mga tumutulong. May mga parokya sa Pilipinas na nagtanim ng mga bakawan sa baybayin, may mga bata sa Africa na nag-ipon ng basura para gawing bricks. Sa bawat sulok ng mundo, unti-unting nabubuhay ang diwa ng Igordis da Criao, hindi lang Catholic, kundi Muslim, Buddhist, at maging ang mga hindi relihiyoso ay sumama sa kilusan. Minsan, isang gabi, nagtipon ang mga bata sa Vatican Gardens. May bitbit silang mga papel at krayola. Gumuhit sila ng mga puno, bundok, at ilog, at isinabit sa mga sanga ng olibo. Habang pinagmamasdan ito ni Papa Leo, naalala niya ang batang babae sa Amazon. Hindi na kami makapagdasal sa ilalim ng mga puno. Ngayon, sa Vatican, ang mga bata ay nagdarasal na kasama ang mga puno, at ang kanilang mga tawa ay parang panalangin na hindi kayang pigilan ng kahit anong tradisyon. Isang matandang kardinal ang lumapit kay Papa Leo sa hardin, huminto sa tabi ng isang batang nagtatanim ng punla. Banal na Papa, dati po ay hindi ko maintindihan ang kahalagahan nito. Pero ngayon, tuwing umaga, mas magaan ang loob ko. Parang mas nakakalapit tayo sa Diyos kapag inaalagaan natin ang mundo. Napangiti si Papa Leo, sabay sabing, sa bawat dahon, sa bawat patak ng ulan, naroon ang tinig ng Diyos. Ang tunay na panalangin ay hindi lang bulong ng bibig, kundi kilos ng pagmamalasakit. Habang patuloy na lumalago ang Vatican Green, may mga challenges pa rin. Kailangan ng pondo, kailangan ng edukasyon, kailangan ng pagbabago sa isip at puso ng lahat. Pero bawat araw, may bagong kwento ng pag-asa, isang bata na nagtanim ng puno, isang matanda na nagbawas ng basura, isang pari na nagturo sa mga tao ng composting. Bago matapos ang taon, nagpadala ng liham si Papa Leo sa lahat ng simbahan, ang mundo ay tahanan natin. Walang panalangin na mas makapangyarihan kaysa sa kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa nilikha. Tayo ang tagapangalaga ng regalo ng Diyos. Sa huling gabi ng taon, sa ilalim ng mga bituin sa Vatican Gardens, nagtipon ang mga madre, pari, at ilang dating walang tahanan.
Sabay-sabay silang nagdasal, hindi lang para sa simbahan, kundi para sa mundo, para sa bawat puno, ilog, hayop at bata. Sa sandaling iyon, tila yumakap ang langit at lupa, at nagpasalamat ang mundo sa simbahan na sa wakas ay yumakap din sa kanya. Pagkatapos ng gabi ng panalangin sa ilalim ng mga bituin, nagising si Papa Leo sa tunog ng mga kampana ng Vatican. Bawat umaga, naglalakad siya sa bulwagan ng palasyo, pinagmasdan ang mga larawan ng mga papa, hari, at mga dakilang tagapamahala ng simbahan. Alam niyang ang bawat larawan ay kwento ng kapangyarihan, ngunit alam din niyang sa likod ng bawat kwento, may mga lihim na takot, pag-aalinlangan, at tanong, sino ang dapat pagkatiwalaan? Kanino dapat mapunta ang lakas ng simbahan? Noong umupo siya bilang Santo Papa, agad niyang napansin ang sentralisadong pamamahala sa simbahan. Bawat desisyon, mula sa pagtatalaga ng isang pari hanggang sa simpleng pagsasaayos ng mga programa sa mga liblib na bayan, kailangang idaan sa Roma. Para sa marami, ito ay garantiya ng pagkakaisa at disiplina. Pero para kay Papa Leo, na namuhay sa mga liblib na nayon ng Peru, ibang anyo ng simbahan ang pabor sa kanya, isang simbahan na may tiwala sa sarili nitong mga anak. Muling sumariwa sa isip ni Leo ang kanyang mga taon sa Peru, lalo na sa isang maliit na komunidad sa kabundukan. Doon, halos hindi abot ng kuryente, telepono, o balita mula sa labas. Isang araw, dumating siya na tag-ulan. Walang magarang simbahan, isang dampa lang nayari sa putik at pawid. Ngunit sa gabing iyon, naaninag niya ang liwanag ng mga kandila, at narinig ang sabayang awitan ng mga tao. Sa dampa, nagdarasal ang komunidad, nagtutulungan, nagdedesisyon para sa kanilang sarili. Hindi nila hinintay ang pahintulot mula sa malayong lungsod o sa mismong obispo. Sa bawat pagsubok, baha, tagtuyot, sakit, sama-samang naghahanap ng solusyon ang lahat. Minsan, tinanong ni Leo ang pinakamatandang leader ng nayon, bakit po hindi kayo humihingi ng tulong mula sa sentro? Ngumiti ang matanda, ngumiti ng malalim, at sinabi, Padre, dito po, ang Diyos ay kasalo namin sa bawat desisyon. Ang simbahan ay tahanan, hindi palasyo ng utos. Lumalim sa puso ni Leo ang aral na iyon. Nang naging papa, alam niyang kailangang mabigyan ng mas malawak na kalayaan at tiwala ang bawat diocese, parokya, at komunidad. Sa unang malaking pagpupulong ng Vatican matapos ang mga reforma sa kapaligiran, tumayo siya sa harap ng mga kardinal at obispo, tangan ang makapal na folder ng mga suhestyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga kapatid, panahon na para bigyan natin ng higit na tiwala ang ating mga simbahan sa bawat sulok ng mundo. Hindi natin kailangan ng pahintulot mula sa Roma para sa bawat simpleng desisyon. Ang mga lokal na komunidad ang mas nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan, kultura, at mga tao. Oras na para bumalik sa ugat ng simbahan, ang magtiwala sa sariling lakas at karunungan ng bawat bayan. Agad nagkaroon ng gulong-gulungan, at maya-maya ay nagtataas ng kamay ang isang kardinal mula sa Europa. Banal na Papa, paano natin mapapanatili ang pagkakaisa? Hindi ba't ito ay magdudulot ng pagkakawatak-watak, ng bawat isa ay gumagawa ng sariling tuntunin? Ang tiwala ay hindi hadlang sa pagkakaisa, sagot ni Papa Leo. Ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa kalayaan, ang kalayaang maglingkod ayon sa kultura, wika, at pangangailangan ng bawat pamayanan, nang hindi lumilihis sa diwa ng Ebanghelyo. Tumayo ang isa pang kardinal, halatang hindi sang-ayon. Banal na Papa, paano po kung magkamali sila? Paano kung may maling diskarte sa mga lokal na lugar? Walang sinuman ang perpekto, malumanay na sagot ni Papa Leo. Mas gugustuhin ko na ang simbahan ay magkamali dahil naglakas loob sumubok at magtiwala, kaysa magmistulang malamig na makina na walang lakas ng loob magbago. Sa mga linggong sumunod, mainit na debate ang bumalot sa mga bulwagan ng Vatican. May mga liham ng pagsuporta mula sa mga obispo ng Asia, Africa, at Latin America na nagsabing mas magiging masigla ang simbahan kapag may kalayaan ang mga lokal na komunidad. May mga liham din ng pagtutol, lalo na mula sa ilang opisyal ng Europa, na takot mawalan ng kontrol o ng impluwensya sa sentro. Habang bumabalik sa kanyang silid, iniisip ni Papa Leo ang bigat ng bawat desisyon. Nakatanggap siya ng liham mula sa isang paring Pilipino na naglilingkod sa malayong isla. Banal na Papa, salamat po. Ngayon po, makakagawa na kami ng mga programa para sa aming mga kabataan nang hindi kailangan ng maraming papel na lagdaan. Mas nararamdaman kong buhay ang simbahan, parang mas malapit na ang Diyos sa aming baryo. Sa kabilang dako, isang liham mula sa isang kardinal sa Italia, Banal na Papa, sana'y pag-isipan po ninyo ang kahihinatnan ng sobrang kalayaan.
Baka dumating ang panahon na hindi na natin makilala ang sarili nating simbahan. Napabuntong hininga si Papa Leo. Napansin niya sa mga lumang larawan ng mga papa, ang kanilang mga mata ay tila laging may tanong, nagtiwala ba ako ng sapat? Pinalaya ko ba ang aking mga tao? Muling bumalik sa alaala ni Papa Leo ang dampa sa Peru. Isang gabi, may batang lalaki na lumapit sa kanya, may hawak na maliit na basket ng mais. Padre, pwede po bang gamitin ang aming wika sa dasal bukas? Siyempre, anak, sagot ni Leo. Kinabukasan, narinig niya ang mga bata at matatanda na nagdarasal sa sariling wika, masaya at payapa. Sa sandaling iyon, nadama niyang ang Diyos ay mas malapit, hindi sa Latin, kundi sa simpleng salita ng bayan. Nagsimula ang mga dioceses sa iba't ibang bansa na magpatupad ng sariling mga programa. May nag-organisa ng feeding programs, may nagtayo ng mga shelter, may nagsimula ng mga awit at dasal sa lokal na wika. Mas naging makulay ang simbahan, mas naging buhay. Hindi na iwasan ng ilang aberya. Sa isang parokya sa South America, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga lumang leader at ng mga kabataan tungkol sa paraan ng pagtuturo ng katesismo. Isang grupo ng mga madre sa Asia ang nagtanong kung paano mapapanatiling tapat sa simbahan ang kanilang mga gawain. Sa lahat ng ito, hindi nagpadala sa takot si Papa Leo, pinili niyang maging tagapamagitan, tagapakinig, hindi tagapag-utos. Banal na Papa, paano po kung magulo ang lahat? Tanong ng isang batang pari sa isang pagpupulong online. Ngumiti si Papa Leo sa harap ng kamera. Anak, ang pamilya ay hindi laging perpekto, pero ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa kakayahang magpatawad at muling magtulungan. Ang simbahan ay pamilya, at sa bawat pamilya, may tiwala, may kalayaan, may pagkakamali, at higit sa lahat, may pag-asa. Habang dumadaan ang mga buwan, mas dumami ang kwento ng tagumpay. Sa Africa, may dioceses na nagtayo ng maliliit na negosyo para sa mga kabataan. Sa Pilipinas, may mga grupo ng kabataan na nag-organisa ng Sea Prayer Jam, isang gabi ng dasal, musika, at kwentuhan. Sa Latin America, bumalik ang buhay sa mga lumang kapilya na dati ay halos walang misa. Ang bawat kwento ay patunay na ang tiwala ay nagbubunga ng lakas, at ang kalayaan ay nagdadala ng bagong sigla. Habang binabalikan ni Papa Leo ang kanyang mga karanasan sa Peru, napagtanto niya na ang tunay na pagbabago ay hindi kailanman nangyayari mula sa itaas. Ito ay sumisibol sa lupa, sa mga mata ng bata, sa dasal ng matanda, sa pawis ng mga taong naghahanap ng solusyon sa araw-araw. Ang papel ng Papa ay hindi upang pigilan ang daloy ng buhay, kundi upang tiyakin na ang bawat isa ay may lakas ng loob sumubok, magkamali, at matutong muli. Sa huling gabi ng taon, nagtipon ang mga pari, madre, at ilang kardinal sa Vatican. Sa gitna ng usapan, tahimik lang si Papa Leo, pinakikinggan ang bawat opinyon. Sa huling sandali, tumayo siya at nagsalita, mga kapatid, hindi natin alam ang lahat ng sagot. Pero naniniwala akong ang simbahan ay magiging mas totoo kapag mas marami ang nagtitiwala at mas marami ang pinalalaya. Ang tunay na lakas ng simbahan ay hindi sa laki ng palasyo, kundi sa lalim ng tiwala. Pagkatapos ng gabi ng diskusyon, naglakad si Papa Leo sa hardin, nilapitan ang isang punong olibo, at dahan-dahang hinawakan ang magaspang na puno. Panginoon, bulong niya, turuan mo kaming magtiwala sa isa't isa, gaya ng pagtitiwala mo sa amin. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahina, ngunit matatag na bulong ng hangin, parang kumpirmasyon mula sa langit na sa bawat kalayaan, sa bawat tiwala, nabubuo ang isang simbahan na tunay na malapit sa puso ng tao. Muling bumangon ang araw sa Roma at sa harap ng Vatican, libu-libong tao ang nagtitipon para sa isang makasaysayang araw. Sa harap ng makapal na pader ng sinaunang lungsod, may bagong mga anyo at kulay na sumabay sa puti at ginto ng mga pari, mga rabino na may talit at kip, mga imam na may puting turbante, mga monghe na kulay kahel ang balabal, at mga kababaihang Muslim na nakasuot ng hijab, tahimik na nag-uusap, nagbubuntong hininga, at nagsasalubong ng mata sa harap ng isang mundo na madalas ay naghahati sa kanila. Nasa gitna si Papa Leo, pinagmamasdan ang bawat grupo, ramdam ang bigat ng responsibilidad at ang pag-asa na umaalab sa hangin. Isang simpleng mesa lang ang pagitan nila, walang mikropono, walang malaking entablado. Ang boses ng bawat isa ay pantay, ang bawat salita ay naririnig. Hindi ito seremonya ng diplomasya. Ito ay paanyaya na magtayo ng tulay, hindi pader. Matagal nang nakatanim sa puso ni Papa Leo ang pangarap na ito. Bago pa siya naging papa, naglakbay siya sa isang refugee camp malapit sa hagdanan ng Europa at gitnang silangan.
Mainit ang hangin, at ang lupa ay puno ng alikabok, tent, at hilera ng mga taong nawala ng tahanan at kinabukasan. Iba-iba ang wika, kulay ng balat, pananampalataya, pero pareho ang sakit ng mata at hinagpis ng puso. Doon, nakilala niya si Samir, isang batang Muslim na nurse. Ang kanyang mga kamay ay sugatan, ngunit hindi siya tumigil sa pag-aalaga sa mga bata, Kristiyano, Muslim, o walang relihiyon. Isang gabi, sa gitna ng sigaw at iyak ng mga bagong dating, naupo si Robert at si Samir sa isang sulok, kapwa pagod at tahimik. Sa tabi nila, isang batang babae na umiiyak, hindi makatulog. Nagdasal si Samir ng marahan, dahan-dahang pinatong ang kamay sa balikat ng bata, habang si Robert ay tahimik na nagrosaryo. Walang pilitang paniniwala, walang sermon. Nang makatulog ang bata, ngumiti si Samir. Padre, isa lang ang hinihiling natin, kapayapaan. Baka ang Diyos, kahit saan natin siya tawagin, ay pareho ring nakikinig. Ang gabing iyon ang nagbukas ng panibagong daan sa puso ni Robert. Sa bawat kampo, sa bawat lugar na nilibot niya, mas naramdaman niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi paminsan-minsan lamang naglalaban, kundi madalas ay nagdadala ng parehong hangarin, pagmamahal, kapayapaan, pag-asa. Nang maging papa, agad niyang inilapit sa mga leader ng iba't ibang relihiyon ang ideya ng tuloy-tuloy na dialogue council. Hindi para magdebate kung sino ang tama o mali, kundi para pakinggan ang isa't isa, upang magtulungan sa paglilingkod sa mahihirap, sa pagtatayo ng mga eskwelahan, ospital, at mga lugar ng kanlungan. Noong unang pagpupulong, tensyonado ang lahat. May mga rabino na tahimik lang, parang ayaw makipagkamay. May mga imam na nag-aalalang baka hindi sila respetuhin. May mga madre at pari na hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Pero dahan-dahan, sa mga tasa ng tsaa at tinapay, nagsimula ang pag-uusap. Unay tungkol sa mga bata, gutom at may sakit. Sumunod, tungkol sa mga kababaihan, mga biktima ng digmaan. Hanggang sa nauwi ang usapan sa simpleng tanong, paano ba tayo makakatulong, sama-sama? Lumipas ang oras. May mga sandaling katahimikan, may halakhak, may ilang luha. Hanggang, sa isang hapon, tumayo ang pinakamatandang rabino. Banal na papa, matagal na akong takot sa mga pagtitipon na ganito. Pero ngayon, parang mas nararamdaman ko ang kapayapaan dito, kaysa kahit sa loob ng aming sariling sinagoga. Ngumiti si Papa Leo, hinawakan ang balikat ng rabino. Rabbi, baka ito na talaga ang simula ng bagong kabanata, isang kabanata ng pagkakaibigan, hindi ng pader. Maging sa labas ng Vatican, nagulat ang mundo. May mga nagduda, may mga umasa, may mga tumuto. Sa ilang bansang matindi ang tensyon ng relihiyon, agad may mga leader na kumwestiyon, hindi ba ito kahinaan? Hindi ba ito panganib? Pero sumagot si Papa Leo, tahimik ngunit matatag, ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa sermon o batas. Nagsisimula ito sa pag-upo, pakikinig, at pagbubukas ng pinto sa mga hindi natin nauunawaan. Sa isang press briefing, may nagtanong sa kanya, Banal na Papa, hindi ba't ang pananampalataya ay dapat protektahan, hindi ibahagi? Sagot ni Leo, hindi mo kailangang isuko ang iyong paniniwala para igalang ang pananampalataya ng iba. Ang tunay na pananampalataya ay matatag, marunong magbigay daan, at higit sa lahat, hindi natatakot magtayo ng tulay. Lumawak ang dialogue councils, hindi na lang sa Vatican, kundi maging sa Africa, Asia, Amerika. Sa isang bayan sa Pilipinas, may simbahan at mosque na nagbukas ng community kitchen para sa lahat. May mga madre at imam na magkasamang nagluluto, mga bata na sabay-sabay naglalaro. Sa Africa, isang rabino at isang pastor ang nagtulungan magtayo ng eskwelahan para sa mga ulila ng digmaan. Sa gitnang silangan, may mga kabataan na nag-organisa ng peace camp, Kristiyano, Muslim, at Hudyo na sabay naglalakad, nagtatanim ng punla ng olibo at sumisigaw ng isang panalangin. Hindi na iwasan ang mga problema. May ilang beses na nagkaroon ng pagtatalo, may mga galit na nagbanta na aalis sa council. May mga lumang sugat na muling bumuka, kwento ng nakaraan, ng digmaan, ng hindi pagkakaunawaan. Minsan, may nagtanong kay Papa Leo, Banal na Papa, paano po kung hindi magbunga ang lahat ng ito? Tahimik siyang ngumiti, tumingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Minsan, ang unang tulay ay hindi agad tumatawid ang lahat. Pero kung may mangahas na sumubok, baka balang araw, hindi na natin kailangan ng pader. Sa isang gabi ng taglamig, naglakad si Papa Leo sa isang refugee camp. Ang mga tent ay sumasayaw sa hangin, at ang paligid ay puno ng kantang pinaghalo-halo ng iba't ibang wika. May batang lalaki na sumalubong sa kanya, hawak ang kamay ng kanyang kapatid.
Banal na Papa, may alam po ba kayong kwento? Ngumiti si Leo, umupo sa tabi ng apoy. Maraming kwento, anak. Pero ang paborito ko ay tungkol sa mga tao na sa kabila ng lahat, ay piniling magmahal kaysa magalit, tumulong kaysa humusga, makinig kaysa sumigaw. Lumapit si Samir, dala ang tsaa. Padre, sa camp na ito, hindi na mahalaga kung anong relihiyon mo. Ang mahalaga, may ulam tayo bukas. Minsan, isang grupo ng kabataang Buddhist ang nag-alok ng simpleng meditation session. May ilang madre at pari na sumama, nagulat sila sa katahimikan, sa pakiramdam ng kapayapaan na bumalot sa kanila. Ang tahimik na panalangin ay parang ilog, wika ng isa, lahat tayo ay pwedeng uminom, anuman ang ating pangalan. Habang lumilipas ang mga buwan, dumami ang council, lumawak ang epekto. Hindi na lang ito kwento ng Vatican. Ito ay naging kwento ng mga simpleng tao, mga guro, volunteer, bata, matanda na piniling maging bahagi ng bagong mundo. Sa isang press release, sinabi ni Papa Leo, ang simbahan na hindi marunong makinig ay simbahan na natatakot. Sa bawat dialogue, sa bawat pagtanggap, mas nagiging totoo ang ebanghelyo. Hindi natapos dito ang tensyon. Sa loob ng Vatican, may mga cardinals na nagtanong, hindi ba't nababawasan ang lakas ng simbahan? Sagot ni Leo, ang lakas ay hindi lang sa dami ng tagasunod, kundi sa lalim ng pag-ibig. Dumating ang araw ng Ramadan. Sa harap ng Vatican, isang grupo ng Muslim ay naglatag ng banig para magdasal. Nilapitan sila ng mga madre, nag-abot ng prutas at tubig. Sa kabilang dulo, may mga Hudyo na nagdala ng tinapay, at mga Kristiyano na naghandog ng awitin. Ang gabi ay napuno ng tawa, kwento, at panalangin sa iba't ibang wika. Sa gitna, si Papa Leo, tahimik na nagmasid, ramdam ang bigat at ganda ng tagpo. Minsan, habang naglalakad sa hardin ng Vatican, nilapitan siya ng batang babae mula sa Nigeria na sumali sa council. Banal na Papa, akala ko noon, walang may pakialam sa aming kwento. Ngayon, narinig ko po ang sarili ko sa mesa ng Vatican. Salamat. Salamat din, anak. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag natuto tayong makinig. Hindi para baguhin ang isa't isa, kundi para makilala at mahalin. Sa bawat kwento ng Dialogue Council, isang pader ang dahan-dahang natutunaw, isang tulay ang dahan-dahang natatayo. Hindi madali, hindi mabilis, pero tunay. Isang gabi, bago matulog, tumingin si Papa Leo sa bituin, at pabulong na nagdasal, Panginoon, gawin mo akong tulay, hindi pader. Sa bawat sandali ng takot, palitan mo ng lakas. Sa bawat salita ng galit, palitan mo ng pag-asa. Sa katahimikan ng Vatican, habang ang buong mundo ay unti-unting nagigising sa bagong umaga, dumadagundong ang panibagong panalangin, isang panalangin ng lahat para sa lahat. At dito, sa mga tulay na itinayo mula sa tapang, pakikinig, at pagmamahal, nagsisimula ang tunay na pagbabagong hindi na kayang gibain ng kahit anong pader. Ang huling liwanag ng araw ay sumisilip sa bintana ng Vatican, at sa katahimikan ng kanyang opisina, tahimik na nagmumuni-muni si Papa Leo. Sa mesa niya, nagkalat ang mga liham, mga papel na puno ng sulat kamay, email na nakaprint, sulat ng mga bata, kabataan, at matatanda mula sa bawat sulok ng mundo. Iba-iba ang wika, iba-iba ang kulay ng papel, pero iisa ang hiling, makinig po kayo sa amin. Ang huling yugto ng kanyang reforma ay ang pinakamatindi at pinakapribado. Alam ni Papa Leo na ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi ang pinakamalaki o pinakakontrobersyal. Ito ang pagbabago na tahimik ngunit malalim na maririnig lang ng marunong makinig. Noong una, ang simbahan ay tila isang malaki at misteryosong tahanan. Madalas tanungin ng mga tao, saan napupunta ang aming mga donasyon? Paano ginagamit ang yaman ng simbahan? Bakit parang may mga lihim na hindi mabuksan? Lumaki si Leo sa mga parokya na laging salat sa pondo. Naranasan niya ang gutom, ang kawalan, ang pangarap na magkaroon ng maayos na bubong para sa kapilya, sapat na libro para sa mga bata, at pagkain para sa hapag ng bawat mahirap na pamilya. Nang siya'y maging pinuno ng mga Agustiniano, araw at gabi niyang binantayan ang bawat resibo, bawat gastusin, bawat padalang donasyon. Madalas, siya mismo ang nagtatanong, ano ba ang tunay na halaga ng kayamanan kung hindi ito napapakinabangan ng mga nangangailangan? Minsan, isang gabi, inabot siya ng pagod sa pagtutuos ng mga papel. May lumapit na matandang madre, bitbit ang supot ng tinapay. Padre, ang pera ay mahirap hawakan, pero ang tiwala ng tao, kapag nawala, mahirap nang maibalik. Sa memoryang iyon nabuo ang bagong panata ni Papa Leo, walang sekreto, walang nakatagong kahon, walang lihim na kaban.
Nang ianunsyo niya ang bagong patakaran, maraming nabigla. Simula ngayon, wika niya, ang bawat parokya, bawat diocese, bawat institusyon ng simbahan ay maglalathala ng kanilang mga taunang ulat pinansyal. Walang itatago sa drawer, lahat ay ilalagay sa altar. Umuugong ang Vatican, mga pari at opisyal na kinabahan, mga laiko at mahihirap na nagbuni. Maging ang mga kabataan ay nag-text, nag-email, nag-post online, "Salamat, Papa Leo." May mga umalma, may mga umiyak, may mga nagbigay ng malalakas na palakpak. Isang matandang obispo ang tumayo sa harap ni Leo. "Banal na Papa, hindi ba't mapapahiya tayo kung malaman ng lahat ang ating mga pagkukulang?" Umiti siya. "Mas kahiya-hiya kung hindi natin ito sabihin. Ang katotohanan, kahit masakit, ay laging mas mahalaga kaysa sa lihim na naglalason sa puso ng simbahan." Kasabay ng paglalathala ng mga ulat, ipinanganak ang isa pang reforma, ang mga Global Youth Councils. Sa bawat kontinente, pinatayo ni Papa Leo ang mga payak, ngunit makabagong forum, mga grupo ng kabataang Katoliko na may iba't ibang kultura, wika, at pananaw. Ang kanilang tungkulin, makinig, magtanong, at magsalita ng tapat sa mga lider ng simbahan tungkol sa teknolohiya, edukasyon, kalusugan ng isip, pamilya, at pananampalataya. Hindi ito naging madali sa simula. Maraming obispo ang nagduda. Paano natin maririnig ang mga kabataan kung ang ingay ng mundo ay mas malakas kaysa sa tinig nila? Tanong ng isa sa pagpupulong. Ngunit para kay Papa Leo, ang ingay ng mundo ay hindi hadlang, ito ay tanda ng buhay, ng galaw, ng tanong na kailangang sagutin. Tinipon niya ang mga lider kabataan sa Vatican. Sa harap ng mga kardinal, bisepapa, at mahigit 100 kabataan mula sa 5 kontinente, sinabi niya, ang simbahan na nagsasalita sa mga kabataan ay matatag. Pero ang simbahan na nakikinig sa kabataan, iyon ang magtatagal. Sa unang council, may batang babae mula sa Brazil na nagsalita, "Banal na Papa, minsan po, pakiramdam namin, hindi niyo kami naiintindihan." Tumango si Papa Leo, nagpakumbaba. "Tama ka, anak. Hindi ko alam lahat. Pero andito ako para makinig." Tumulo ang luha ng ilan, luha ng tuwa, ng pag-asa, ng panibagong lakas. Mula noon, buwan-buwan na nagkikita online at minsan face-to-face ang mga youth council. Sa bawat pag-uusap, may mga kwento ng tagumpay at pagkabigo, pangarap at takot, galit at pag-ibig. Nagpadala ng mensahe ang isang binatilyo mula sa Nigeria, "Banal na Papa, salamat. Dati akala ko, walang may pakialam sa boses ko. Ngayon, narinig ko po ang sarili ko sa Vatican." Kasabay ng bagong sigla, mas naging matatag ang simbahan. Mula sa transparency sa pananalapi at boses ng kabataan, dumami ang nagtitiwala, mga pamilya, guro, manggagawa, at maging ang mga dating kritiko. Alam ng lahat, ang simbahan ay nagbago, hindi dahil sa ingay ng leader, kundi dahil sa lakas ng pakikinig. Ngunit sa gitna ng tagumpay, hindi pa rin nakalimutan ni Papa Leo ang kanyang mga unang araw sa Peru. Sa maliit na simbahan, madalas niyang nakikita ang mga tao na nakaluhod, tahimik na nagdarasal, at madalas, umiiyak. Lalo na tuwing oras ng kumpisal, ang kahon na yari sa kahoy, maliit, simple, at malamig. Minsan, wala ni isang lumalapit. Pero naghintay siya. Isang gabi, malapit nang magsara ang simbahan, pumasok ang isang lalaki, matigas ang mukha, mahigpit ang mga kamao. "Padre, 30 taon na akong hindi namumpisal. Huli na ba para magsimulang muli?" Nanginig ang boses, lumuluha. Walang sermon si Leo. Nilagay lang niya ang kamay sa kahoy na pagitan ng kanilang upuan, marahang binulong, "Hindi kailanman huli, anak. Ang Diyos ay laging naghihintay." Lumipas ang gabi, umalis ang lalaki na parang gumaan ang katawan. Ang simpleng kumpisal ay naging simula ng bagong buhay, pagbabalik, pag-asa, at kapatawaran. Sa mga taon ng paglilingkod ni Papa Leo, muling binuhay ang kahalagahan ng kumpisal, hindi bilang parusa, kundi bilang biyaya, pagkakataon para muling huminga, magsimula, at marinig ang sarili sa harap ng Diyos. Ipinaturo niya sa lahat ng parokya, ang kumpisal ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat yakapin. Dito, natututo ang kaluluwa na magpatawad sa sarili at sa mundo. Habang papalapit ang gabi ng kanyang huling taon bilang Papa, nagtipon ang mga pari, madre, kabataan, at matatanda sa Vatican. Sa gitna ng hardin, nagdasal sila, hindi ng malalakas na salita, kundi ng mga tahimik na panalangin, salamat, at luha ng pasasalamat. Si Papa Leo ay naglakad sa pagitan ng mga tao. May mga batang lumapit, may matandang nag-abot ng liham. "Banal na Papa, salamat po.
Ngayon, naririnig namin ang boses namin sa simbahan. Ngayon, hindi na kami takot magtanong. Hindi na kami natatakot na marinig. Sa bawat sandali ng katahimikan, naramdaman ni Papa Leo ang lalim ng pagbabagong nilikha hindi ng utos, kundi ng pakikinig. Sa bawat confession, sa bawat ulat pinansyal na bukas sa lahat, sa bawat kwento ng kabataan na naririnig, mas naging totoo ang simbahan, hindi perpekto, pero handang magmahal, magbago, at umasa. Bago pumikit ang mata ni Papa Leo sa gabing iyon, humiling siya sa Diyos, Panginoon, gawin mo akong tainga ng iyong bayan. Turuan mo kaming marinig ang bawat hinaing, bawat kwento, bawat panalangin. At sa bawat sandali ng pakikinig, gawin mong biyaya ang aming simbahan para sa mundo. Sa pagputi ng umaga, ang Vatican ay muling nabuhay, hindi sa kinang ng ginto, kundi sa tunog ng mga batang tumatawa, ng matatandang nagkukwento, ng kabataang nagtatanong, at ng simbahan na natutong makinig. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.